Ang gabi, hapon, tanghali, almusal, tanghalian, agan, hapunan, merienda, at midnight snack. Andito naman po ako, si Knowledge Third. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat kanina kay Ma'am Lorna Taniguchi at kay Sir Eris Ventura, Lisa Ventura, Kit Ventura, and Ernie Ventura. Nakasama po natin sila kanina. Maraming salamat po sa treat nyo sa atin. Thank you po. Ingat po kayo, Ma'am Lorna. Thank you po. Ingat po sa flight. Thank you po. At syempre, gusto ko rin pong sabihin na syempre mga matatanda, may mga nako-confine na. Magpagaling po kayo, Sir Jojo Candolor ng California, si Ninong Jojo Candolor. Magpagaling po kayo, and Ma'am Hartley Candolor. Maraming salamat po sa pagsuporta. Magpagaling kayo, Sir Jojo Candolor, Ninong. Ayan na nga po, ngayon magsimula po tayo dito nga po sa ano ba ang kwento, ano ba ang estado natin ngayon. Gusto ko lang pong ipasok ng konti ito dahil nga po ito po ang ating government satisfaction rating at makikita po natin dito ang House of Representatives na talagang halos kalahating porsyento po ang nakuha ng House of Representatives. Okay? Nakakuha po sila ng 55.70% at ang Senate po ay nakakuha lang po ng 49.50%. Kaya nga po ang tanong natin, ano ba ang kwentong Quadcom mo? Ako nga po, ang natutunan ko dito sa Quadcom na ito lang po ay nangyari sa loob ng 19th Congress. Ito pong Quadcom ang nagdulot sa ating kaisipan na ang pambubudol ay hindi magtatagal. Okay? Diba? Yan po ang Congress natin. Kumbaga napapansin nyo po, kasi nare-realize namin, nag-usap kami mga vlogger po kami na grabe no, pag nag-uusap po kami, grabe po yung nagawa ng Congress natin. Lalong-lalo na po tong 19th Congress. Kakaiba po to sa lahat. Nagkaroon po tayo ng 19th Congress na talagang sumugpo po sa korupsyon. Unang-una nga po dyan yung Quadcom. Dito po, lagi ko po sinasabi sa inyo, dito natin nalaman, nalaman po natin dito na ang Quadcom ay talagang minulat tayo sa mga pogo na sinarado ng presidente, drugs na ginawa ng presidente na bloodless war on drugs, ano pa, West Philippine Sea, na kung saan dinuduga at pinipake news nila ng mga DDS vlogger na hindi pa tinatanong, umaamin ng sinungaling sila. Diba? EJK killing. EJK po na kapalit ng buhay ay pera sa pulis. Ganun po kawalang yan nangyari sa atin. Yan po ang binigay sa atin ng Quadcom. At Tricom nga po, yan po, yung mga fake news nila, West Philippine issue. Nalaman din po natin sa Quadcom na ang birth certificate sa Davao ay ginagawang Pilipino. Ginawa pa tayong tuwan-tuwa tayo sa 10 years passport. Yung pala, yung 10 years passport para sa mga Chinese. Diba?
Yan po ang dulot sa atin ng 19th Congress na wala po talaga tayong masabi at tayo ay naniniwala na dumidepensa rin kay Speaker Romualdez. Bakit ko kailangan depensa si Speaker Romualdez? Hindi talaga ako pabor kay Speaker. Sa totoo lang po, para sa akin si Speaker parang pero nakikita ko ganun parang ngayon kay Speaker. Pero ngayon pag after na mangyari ang lahat, kumbaga bilangan na, pag binilang mo, grabe yung mga puntos ng tao eh. Grabe yung puntos ng mama. Grabe po talaga. Kumbaga yung inikot niya talaga ng 360 degrees para itapat sa katotohanan. Ganun po siya kalupit. Ibang klase po si Speaker. Gaya nga na sinabi ko sa'yo, Quadcom, Tricom, good governance, impeachment ni Sara. Biro nyo po yung mga bagay na yon. Kung kukumpara nyo po sa Kongreso, anong inano nyo sa Kongreso, ay sa Senado, wala pong kwenta ang senador natin. Mamaya po malalaman nyo, tulpo versus bilyar. Malalaman nyo mamaya. Oh. Anong naalala mo? Anong naalala mo sa Senado? Naalala mo si Kibuloy pinagtanggol ni Batong Tanga. Anong naalala mo? Oh. Yung pansyol ni Batong Tanga. Ano ba naalala mo? Naalala mo alin? Ano naalala mo lang? Mukbang ni Robin. I move. Walang kakwenta-kwenta po ang Senado natin. At kung maaari lang po, kung maaari nating i-abolish yan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Diba? Ngayon, buwabawi si Chis Escudero, gigitnaan niya daw. Diba? Pakita mo muna sa amin, Chis Escudero, di ba? Di ba? Kaya po, tingnan nyo naman ang ratings ng House of Representatives. Grabe po ang ginawa ng... Ngayon po, may paparating tayo, mamaya tatalakayin natin. Iimbestigahan ang prime water. Ayan po parating ha. Pagtapos ng iimbestigahan ng prime water, iimbestigahan po ang yung nahuli na 500 million sa panahon ng eleksyon sa Cebu. Iimbestigahan uli. Iimbestigahan po ang ating bigas. I-implement na nila at ipaglalaban nila ang NFA na maibalik ng agad-agad. Ano pa? Iimbestigahan nila uli ang National Grid Corporation, yung ating kuryente. Ano pa? Ibabalik nila ang dininay na 200 pesos na manggagawa. Ano pa? Nagpa-file sila ngayon ng anti-dynasty bill. Yan po mga kailangan natin eh. Yan po ang sinisigaw natin ilang taon na. Oh. Pero ngayon, andyan na naman po, nakaabang na naman po at meron po tayo higit sa lahat na Quadcom 2.0. Hindi pa po tayo tapos sa Quadcom. Magkakaroon pa po tayo ng Quadcom 2.0 kung saan iimbestigahan ang mga napinger ni Digong. Hindi kasama sa kwento eh. Kailangan kumpleto yung kwento. Isama daw natin ang mga napinger na katulong. Hustisya para sa lahat. Kaya nga po, ito po, tignan nyo kay Speaker. 58 out of 63 party list support Romualdez.
Miski po yung mga alanganin na party list dyan, alam nyo naman yon, yung mga alanganin na party list na masyadong, ano tawag doon? Masyadong, ano bang tawag dito? Masyadong purify. Masyadong pure. Di ba? Yung mga party list dyan na akala mo, pero sumasama at sumusuporta kay Speaker Romualdez. Di ba? Ganyan po si Speaker Romualdez. Gusto ko lang po i-uplift ang pagkatao ni Speaker. Kasi po, hindi tayo mamumulat ng ganito kung walang speaker na tumayo para sa taong bayan. Di ba? At kahit kabi-kabila po ang ginawang pangbabas ng mga iho de puta, de luga, de gracia, nuknukan, dinata. Diba? Inedit pa si speaker, nilagyan ng ilang milyong pera, nag-effort pa silang mag-edit para sirain yung mama, pero hindi sila nagtagumpay. Diba? Kaya po, kung mayroon po talagang malupit na nagtrumabaho, kasi na-realize ko magta-28 Congress na tayo eh. Na-realize ko rin, tignan mo naman po yung mga kalaban niya, pinakita ko sa inyo, si Sir Albi. Isa pala sa may-ari ng Bingo Plus. Scatter, naluloko ang ating mga Pilipino. Iba na. Di ba? Iba na. Iba na ang landas. Iba na ang pinatutunguhan. Iba na. Di ba? Meron tayong although may kasama ko sa picture si Sir Toby Chanco, hindi rin tayo pabor. Kasi nga, maaaring masabi natin na malaking pagkukulang nangyari sa alyansa. Sinabi natin yan. Di ba? Iba na. Oh. Di ba? Oh. Kaya po, if ever na merong dapat i-uplift, syempre si speaker yon. And, isa na naman pakiusap ko yung speaker eh. Okay? Ampunin nyo na ako. Okay, dumako naman tayo. Dito naman tayo sa mga impaktitang impacta de impacta. Di ba? Dito muna tayo. Anong sabi ng impacta? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba. Oh, yan daw ang gusto ng impacta. May drone, ayan o, pinakita ko na. Ayan o, ayan na yung gusto niya mangyari. Ayan, mga drone, ayan. Na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? Na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa Oh, ayan, gusto niya, ganyan na tayo. Robot, drone, boba talaga, di ba? Ganyan na gusto niya, oh, mga drone, ayan, oh. nila na pwede mong ano tawag yan? Ikalat. Ano tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi na papagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV. Yan ang presidente ng mga DDS na luga. Tatanga-tanga. Kailangan daw po mag-drone. Kailangan daw po natin mag-drone dahil daw makaluma na daw ang pulis. Kunti ka ba naman tanga? Kaya nga eh. May drone, may robot,
Yan, mga robot gusto niya. Ayan, no? Pinakita ko na ganyan, no? Ganyan na yung K9, no? K9 daw, ganyan, no? Dapat naka-drone ka na. Tanga ka pala eh. Dapat naka-drone ka na. Kung di ka ba naman tatanga-tanga, Sara, dapat nag-drone ka. Para less gastos kami sa'yo. Biro mo 400. Ha? 400 ang bodyguard mo. Oh, dapat puro ano ko na lang, 6 na drone, tipid pa ang taong bayan sa hayop na pagkabaliw mo. Baliw ang putik eh, no? Baliw. Baliw eh, no? Anong gagawin ng drone? Kung nandun yung drone, putik basain lang yan ng tubig. Oh, makakahabol ba yan? Makakaposas? Tanga! Manghuli ka, paano mapoposasan yung magnanakaw, snatcher? Oh, pag binasayan, oh, anong mangyayari dyan? Sabog! Parang ikaw, sabog! Bobo. Bobo ng Pero, ano ba ang kaimpaktan at impokritan yan? Meron na naman tayo na research at para sa inyo to. Mayor Sara Mules restricting drone use. Oh! Ayan oh! Oh! Impakta, impokrita! Oh! Mag-e-endorse ka ng drone, eh ayaw mo nga sa Davao ng drone. Tanga! Asan ba utak nito? Ah? Pinapa-restrict mo nga yung drone use. Anong sabi mo? These are areas outside Davao City. The drones were being used as weapon. Oh, we don't want this to happen in our city. That is why we want to craft an ordinance for this, she said in interview. Boba! Kung ayaw mong gawin sa Davao, ba't sinasuggest mo kay Tore? Diba? Hindi mo nga pinagawa sa lugar mo, tapos isasuggest mo kay Tore? Oh. Diba? Pero sa Davao, meron na naman talaga yan eh. Ang drone sa Davao, pinandi-deliver ng shabu. Diba? Pinandi-deliver yan ng shabu. At wala sa anuman lugar ng Pilipinas na ginagawa yon. Sa Davao lang, pinandi-deliver ng shabu ang drone. Kita mo? Kung di ka ba naman impaktita ka, sasabihin mo mag-use ng drone. Pagdating sa Davao, ni-restrict mo yung drone. Sino maniniwala sa iyo ngayon? Yung mga luga? Ha? Kakapanood mo yan ng Transformer eh. Nahilig to sa Transformer na kung saan yung pera ng taong bayan transform agad-agad. Diba? Kaya yung pera ng taong bayan na-transform agad-agad. Taka. Kung sa bakuran mo, hindi mo pinadrone, tapos ibubuntun mo ngayon kay Tore yung katangaan mo. Oh. Oh. And sabi niya, oh, if it is better if we prevent such thing to happen. Oh.
Ayaw, alam mo naman pala yung drone eh. Alam mo ang kapasidad ng drone. Alam mo ang pwede mangyari kapag drone. Alam mo ang pwede mangyari at ang negative effect ng drone. Tapos sasabihin mo ng pa-impacta ka, ka-impokritahan mo kay Tore na mga kapulisan natin ay para makaluma na kailangan natin ng robot. Tanga! Tatanga-tanga ka eh. Oh, eto, yung bobo naman. Yung bobo, hindi niya alam yung meaning. Ang meaning ng sarang bobo, sabihin mo, ako. Alam mo na ngayon. Ha? Alam mo na meaning ng bobo ngayon. Sabihin mo, ako. Yun ang meaning. A word war between Vice President Sara Duterte and Palace Press Officer Claire Castro escalates after Duterte called critics questioning her overseas travels stupid. Castro clapped back and urged the Vice President to not Sabi ng to be Mama Lale, so hindi naman siguro puro robot nanonood sa inyo, lo, kasi ang baba ng likes mo. Mababa na naman yung likes. Baba. Mag-like naman kayo, anak ng buteteng laot naman kayo na kinilaw, oh. She also took a swipe at the administration after Palace Press Officer Claire Castro asked whether her trip was personal or for the country. Sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ikaw ang bobo! Ha? Alam mo, Sara, ang bobo, kung pwede nga lang, i-upgrade dati yung ChatGPT, ang bobo equals Sara na. Ang luga equals DDS. Ang manyak equals digong. Bakit ganon? Ha? Bakit ganon? Di ba? Sino ba bobo? Yung confidential funds na lang binili ng upuan. Yun ang bobo. Yung confidential funds, binili ng tables and chairs. Binili ng computer. Yun ang bobo. Diba? Yun ang bobo. Ganun ang bobo kasi hindi ka nagbabasa ng manual. Nakaw ka lang ng nakaw. Kahit magnanakaw ka, magbasa ka ng manual. Boba! Mami Irene, Daddy Arvin. Diba?